Okay guys, change oil ulit tayo. So ang order natin ngayon is 13924. Wala nang gas. Pero meron pa yan, nakatagilid lang. So yung huling change oil natin is nasa 10,500 kilometers. So ngayon, time for change oil na. Maganda pa naman yung pakiramdam ng motor. Smooth pa rin yung shifting, wala akong problema. Pero sa manual kasi ng CF Moto, itong NK, sabi every 3,000 kilometers ang change oil. Na ngayon, parang ito nasa around 4,000 na. Base kasi dun sa research ko, sabi nila is pag fully synthetic, kahit mga every 5,000 kilometers. Pero just to be on the safe side, agahan na natin. Mura lang naman yung oil natin. Speaking of oil, sorry, ang init-init. Kung kailan magpapasko, ang init-init. Anyway, so ang oil natin na gamit is of course PTT lube. Okay. Pag bumili kayo ng PTT lubricant sa kanila, may pa tumbler. Pag bumili kayo ng PTT lubricant, may pa tumbler tsaka arm sleeve. Ayan o. May libreng tumbler tsaka arm sleeve. So, why not, di ba? Eh, sulit na rin kahit pa paano. At saka mura lang naman yung oil. So, start na tayo ng change oil. So, una-una natin na kailangan para sa change oil is of course yung langis, yung oil. So, ang gamit ko nga dito is yung PTT Challenger fully synthetic 10W40. Okay. And we need 2.2 liters. Ito yung kung titingnan yung bawas na galing yan doon sa una kong change oil, DIY change oil. So, nag-order na lang tayo ngayon ng dalawa. Tapos kukuha tayo ng 200 ml or 0.2 liters dito. Okay. Next na kailangan natin is yung pangsahod ng oil. Next is itong oil filter C110 ng Vic ang gamit ko. Previous gamit natin is yung Bosch. Tinry ko lang itong Vic kasi ito rin yung gamit ng ibang tropang naka-NK. Mas mura lang to. Mas mura lang itong Vic ng I think mga 20 pesos yata or so. And fun fact, ito rin yung same oil filter na gamit dito sa Toyota Rush namin. So actually, nag-order ako ng dalawa. Nasa loob yung isa. So, dalawang oil filter na I think this is 140. Yung isa para dito sa motor, yung isa para dito sa kotse kasi due for change oil na rin tong kotse. Of course, itong embudo, ito yung gamit ko pang tanggal ng oil filter. Sabi, gagamit daw ng oil filter wrench. Pero, hindi mo naman na i-reuse yan. So, might as well sirain mo na. And pagkabit naman, hand tight lang naman ang kailangan. So, hindi mo kailangan ng sobrang higpit. Actually, ito hand tight lang. Okay naman siya. As in literal, kinumay ko lang ang paghigpit dyan. No issue so far, walang tagas. Ang gamit niya is 18 mm na drain plug bolt. So ito yung kailangan natin. First things first, para madali ang buhay, babaklasan natin tong belly pan fairing na to para ma-access natin yung drain plug bolt. Tapos buksan natin yung makina para warm yung engine kasi sabi nila pag mag-change oil kailangan medyo warm. Hindi kailangan hot, pero kailangan medyo warm yung engine. So start lang muna natin. So ayan, walang gas. Pag-gas tayo mamaya pagkatapos ng change oil. Ayun o, itim na o. Itim na. Anyway, i-drain na natin yan. Hopefully hindi sumabog. So ito yung drain plug. Gamitan natin ng ito.
Kaso na-realize ko iba pala yung tool na gamit ko. Gabi. Change costume as usual, may aberya. Nawala yung adapter nito para magamit ako ng hex wrench. So napatakbo pa ako sa Inco para bumili ng handle. So ayan, paggabi na. Naubos yung oras natin kahanap na adapter. Pero ayan, madidrain na natin siya at least for today. Hopefully matapos natin by tonight. So ito yung drain plug. Ito yung tatanggalin natin. Pero bago pa yan, isasahod mo natin to dito. Yun. Maipit. Siguro kasi mainit pa. Hindi ako makita ang laps pag ganito. Maliit kasi ito sa akin. Yung nabili kong silicone. Pero yun na. Hindi ko siya yung kainit. Pero medyo napasok ko rin. So for the next part, tatanggalin natin yung oil filter. Pero bago yun, ito. Babalutan natin siya ng foil. And that will serve multiple purposes. Una, sasahurin niya yung tatagas na oil dito papunta dun sa ating drain. Okay, doon. Pangalawa, hindi mapupunta adyacente. So, pangalawa, para yung oil nito na tatagas is sasaluhin ng ating drain bucket or batya. Pangalawa, yung oil na possible na tumagas hindi pupunta sa headers niyo kasi pag uminit yung motor, umusok yan, baka magpanik kayo at saka baho. So, kunin natin hindi ko alam yung tawag dito pero nakikita ko lang to sa mga mountain bike mechanic videos. So babaklasin na natin siyang ganun. Again, hindi na natin to gagamitin. So I don't see the point of trying to remove it properly. So ayan na. Should be easy to remove. Hindi nyo kailangan na masyadong puwersa. Ganun lang yan. Ayan, maluwag na. So tatanggalin. Hopefully walang tumagas. Ayun, perfect. Ang galing. Ayun lang. So nangyari sa akin yun before, nangyari siya ulit sa akin. So anyway, okay lang yun as long as hindi tayo natalsikan. I mean, at least kaya may sapin. Okay. So in this case, ang ginagawa ko is of course make sure na malinis yung kamay nyo, and then iti-tilt nyo lang ng diretso yung motor. Tingnan nyo, yung mga natagas pa. Sabi ko, paso ako. So yan, iti-tilt nyo lang ng diretso kasi para mas makalabas yung mga nasa stock na oil na langis. Ideally gagawin nyo ito ng may paddock stand. Wala pa ako nun. Pero bibili na ako in the future, hopefully soon, para mas madali mga ganito paglinis ng kadena, ganyan. Pero for now, yan, iti-tilt forward nyo lang or ipapantay nyo lang yung bike kasi naka side stand tayo ngayon, so naka-lane siya to the left. So may mga langis na imbes na ma-drain palabas, nade-drain, nasa-stuck siya dun sa may left side ng oil pan. So ngayon, dahil po nakatagas ko. So hintayin nyo lang yan hanggat wala na.
check your drain bolt plug. Ito siya. Ilaw, yan. Yan. Linisin nyo, check for damages. Dito wala naman. And then more important is to check the crush washer here. Tingnan nyo kung may bangas na. Teka. Ayan. Check nyo kung may bangas na. In this case, focus. Ayan. In this case, wala pa naman. Pwede pa to. Baliktarin na lang natin. Actually, binaltag na to last time. Pero, kung may bangas na yung crush washer nyo, it's time to replace. I'm not sure lang kung magkano to sa mga shop. Pero, tanong nyo lang. Hindi naman siguro kamahalan to. At make sure kapag may bangas na yan, palitan nyo na. Importante. Next step is punasan tayo nasa paligid ng air filter. O radyo yung pinagkakalagyan ng air filter. Dumi. Pero otherwise yung mismong thread dito is malinis pa. Ang problema. So dito ako sa loob ng bahay kasi sobrang dilim na sa labas. But ito yung ating oil filter. Vic C110. Ginagamit sa Vios, ginagamit sa Toyota Rush. Kaya dun sa mga Toyota Rush owners dyan, pwede nitong gamitin. 160 lang yata or 140 lang yan sa Shopee. So pakabit na natin to. So yung iba, ang ginagawa nila, pinapahiran nila ito ng lumang oil. Yung iba ayaw nun, pinapahiran nila ng bagong oil. Apparently it doesn't matter, basta meron siyang oil para hindi siya dumikit doon sa surface ng kakabitan natin. Eh, sausaw lang natin dito. Ay, init. Ayan. So, pahiran lang ng ganon para hindi lang lumikit. Okay? So, lagyan na natin. Punasan nyo yung kamay nyo, linisan nyo kasi i-hand typing natin ito. So hand type. So hand type lang, hindi na kailangan higpitan. Nung huling change oil ko, hand tight lang din ang paghigpit ko. Hindi naman siya nabaklas. Yung hanggat ipipilit nyo sa kamay na umiikot pa, okay lang yun. Pero kung nalagyan kayo ng oil, syempre pili kayo ng kamay. Yun yan. Tapos hand tight ulit. Okay na yan. Okay na. So side note, natalsikan pala yung headers natin. So pupunasan natin. May alcohol. Hopefully mabawasan yung residue ng tumapong langis. Pahiran nyo lang, make sure walang dumi. Ayan. Okay, pagdating dito mag-iingat kayo. Huwag nyo siyang i-cross thread. Huwag nyo ipilit. Kapag ayaw pumasok, huwag ipilit kasi kapag na-lost thread yung drain hole dito, paparetread niya, magastos. Not to mention, to change oil dito. Ayan. Higpitan natin. Pero not too tight. Ano mahigpit yan? Hindi kailangan sobrang higpit. Ganyan lang. Hindi ko pinipwersa to. Saktuhan lang. Hindi pilit na pilit yan. Ayan. So ito yung
lalagyan natin ng oil. Ayan. So, dyan tayo maglalagay ng langis ngayon. Okay. Yung ating side glass, walang laman. Okay. Kunin natin yung oil. Ayan. So, in this case, gawin natin ng embudo. Tapos, for this one, kasi nag-fill din tayo ng oil filter, gagamitin natin 2.2 liters, meaning dalawang bote, tapos yung extra natin doon. So itong dalawa gagamitin natin, tapos kukuha tayo ng 0.2 liters or 200 ml dito sa boteng to. We are using PTT Challenger. Okay to guys, na-try ko na siya, suabe. Ayan. Binala sa atin. Ayun, ang linis ng langis, oh. Oh, di ba? Sobihan na naman yan for sure. Siya mo yung anak. Ayan. So, start na natin. Paikutin lang natin yung langis dun sa makina. Para isa lang natin kailan ang next change oil natin, which is going to be around 17K. Okay na siya, pinatay natin yung makina. Time to clean up and babalik na yung fairings. So with regards pala dun sa used oil, ginagawa ko, because I am a responsible human, is inuha ko itong embudo, lalagay ko sa lumang bote, tapos sasahurin ko yung lumang oil. Sinasahod ko siya kasi hindi mo ito pwedeng i-dispose ng basta-basta. Actually, yung shop ng motor dito sa labas namin, meron silang sahuran ng used oil. And that is the right thing to do, because kapag dinispose mo lang ito sa drainage, may mga environmental tsuba, hindi ko alam yung term, pero may mga environmental hazards kasi pagdating sa ganun. Okay, so for example, ito bridge na to, okay. Ngayon gagawin natin sa isa. Make sure na ilalagay nyo doon sa walang laman. Baka mahalo dun sa may laman na. Sayang. Ginabi na tayo, but anyway, okay, ilaw dito. We're done. Tapos na yung change oil. Next step is palit ng gulong yung harap kasi medyo palitin na. And then, alright, goods. Yan. See you next time. Thank you. Ingat. Bye-bye. Pagod ako nun ah. By the way, kung gusto nyo magkaroon itong PTT tumbler, bilhin lang kayo ng lube.
sa PTT. Specifically sa PTT Roosevelt or PTT Fernando Poe Avenue. Fernando Poe Junior Avenue, parang ganun. So, makakuha kayo ng stop card. Tapos, unang bilhin nyo, meron yatang arm sleeve. Which is ito, hindi ko nasusuotin. Hindi kasi ako taga-arm sleeve. Tapos, I think second purchase nyo or pa-tumbler sila. So, yun lang. At least, na-appreciate ko yung mga ganito kasi, diba? Pwede man din sila hindi mamigay nito, pero namigay sila. So, yun lang. Guys, thank you very much and I'll see you next time. Bye!